Secretary Teodoro may babala daw sa China. Kapag tinuloy ang plano nito. Ano kaya to mga tol? Ito ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction, bigyan natin to ng komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa description box. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. Guard vessel na papunta doon sa same location. Yun lang, hinihintay natin ay kung yan ay haharangan. Correct. Ng mga Chinese. So magkuka yan, magpapatintero yan. Okay. Itong Teresa Magbanwa ay umalis doon sa kanyang posisyon. Ay merong papalit sa kanya. May 40-meter na Coast Guard vessel na papunta doon sa same location. Ngayon lang, hinihintay natin ay kung yan ay haharangan. Correct. Ng mga Chinese. Yun nga mga tol Yun din yung inaabangan natin kung anong mangyayari. Kung ipapahiya ba ng PCG ang sarili nila dahil sa desisyon nilang i-withdraw ang Teresa Magbanwa ng walang kapalit. At makakabalik pa ba tayo dyan mga tol? Yan ang ating antabayanan. Sana mga tol makapasok pa ulit tayo. So magkuka yan, magpapatintero yan. Magpapatintero yan. No? Pero hindi ko alam kung yan ay sikreto pa. Ang proposal ng Amerika ay tutulong sila sa resupply. Kumbaga ay i-escorta nila yung ating mga vessels. Pero for now, ang sabi ng ating armed forces, kaya na namin, kami na muna. Salamat sa inyong proposal, pero for now ay kami muna ang gagawa niyan. Kaya syempre may pride din tayo. Gusto natin sa ating teritoryo tayo yung magdedepensa. Okay naman yung mga yung mga efforts nila para tumulong. Pero pag ganyang usapin ay yung ating Coast Guard at saka Navy muna natin ang mag-a-assert ng ating soberenya. No? Ang kaso problema mga tol, hindi tayo nakapag-supply ng sapat Yes, nakapag-supply tayo airdrop tapos hindi na nasundan. Kaya ayun, yung mga crew sakay ng Magbanwa, ayun, nagutom, nauhaw, nagkasakit. Kaya for now ay hindi natin tinanggap yung offer na yon. Na-escorta natin. Next time sana tanggapin na natin. Nakita na natin mga tol mabuhay sa lugaw, hindi yung re-resupply tayo ng Berger, mga ganon, no? So hindi talaga kaya natin yan. Yes. Sa Pilipino. Pero ayun nga, sabi ni Secretary Gibo Teodoro ay hindi malayo na subukan ng China natanggalin yung ating BRP Sierra Madre. At pag ginawa nila yon ay ma-invoke yung ironclad Mutual Defense Treaty. Nagawa na nilang tanggalin mga tol etong BRP Teresa Magbanwa. Kahit sinasabi ng PCG mga tol, hindi tayo pinaalis ng China diyan, kusa tayong umalis mga tol Same ano lang 'Di ba kung titignan mo maigi, pareho lang halos kasi kaya tayo umalis na pilitan dahil nga wala nang makain yung mga sakay ng barko. Bakit wala nang makain? 'Di ba hinaharang ng China yung mga resupply natin? Sa madaling salita mga tol, ang laking impact nun. Yung ginawa ng China sa pagharang sa mga resupply natin, ang laking impact nun para sa pilitang pag-alis ng Teresa Magbanwa. Ngayon, eto. May babala mga tol kapag ang BRP Sierra Madre naman ang pinuntirya ngayon ng China mga tol. Though wala tayo ngayon naririnig na mga issue dyan dahil meron tayong provision agreement dyan. Pero tignan natin sa mga susunod pang panahon. Because BRP Sierra Madre, Sec, ay isang lumang World War II vessel na gin-round natin. Grounded. Ito, defenseless talaga to mga tol. Ang mga sundalo lang talaga mga may kargada dyan. Dyan sa Ayungin. At parang yan yung naging outpost natin dyan. In a way, parang ganun din yung ginagawa ng Teresa Magbanwa.
mga 4-5 buwan na siya na nandyan sa Escoda Shoal. Pero sa siya ay hindi grounded. Siya ay umaandar pa. Tumigil lang siya sa gitna ng dagat. Paano nakakita tayo ng mga attempts at reclamation dyan sa Escoda Shoal? Kaya baka gawin na artificial island. Kaya hindi siya umalis dyan. Ang sabi ng Amerika, ang ginamit na term ng kanilang Secretary of Defense ay ironclad. Ironclad. And so as allies, we continue to stand with the Philippines, and so our commitment to that alliance. Ironclad. Pero hindi pa natin napapatunayan yan, mga tol. Iba kasi ang salita sa mismong gawa. Magkaiba yun eh. Katulad na lamang halimbawa ng ginagawa ng China, iba yung sinasabi nila sa mismong ginagawa nila. So ito, yes, no, na tayo, medyo nakakampante tayo dahil meron tayong ironclad support, 'di ba, mula sa US, mga tol. Pero tignan natin sa mga susunod na panahon, which is sana nga hindi na natin kailangan pang patunayan 'yan, no? Dahil alam mo, pag nangyari 'yon, yung ganun, ibig sabihin nun gera na, mga tol. Is ironclad. Blood, no? Ayun yung kan. Pero at the same time, may eleksyon kasi sa Amerika sa Nobyembre. Ayaw nilang magulo yung eleksyon dyan sa pag-invoke ng Mutual Defense Treaty. At sa pa yun, mahirap pa yun, mga tol, no? November. Ano ba ngayon? September 19, mga tol. September 19, no? Tingin ko ay sinusubukang i-push ng China yung envelope. Di ba? Habang hindi nakatingin ng Amerika, nakafocus sila sa eleksyon at sa gera sa Ukraine, dito sa gulo sa Middle East, ay baka pilitin nila na mas maging aggressive dito sa West Philippine Sea, no? Halimbawa, 200 na naman yung nakita natin na mga vessel diyan sa West Philippine Sea, no? Hindi lang sa Escoda Shoal. So, ibig sabihin, nag-i-scale up na naman sila dito sa ating teritoryo. Halimbawa, yung naging nangyari last month sa Sabina Shoal. Yeah. Yung Sabina Shoal, that is 70 nautical miles away from Palawan. Napakalapit, di ba? No? Ibig sabihin that is clearly within our exclusive economic zone. Napakaklaro. Tapos alam talaga naman natin yung nangyari din, Amantago. Yung nagpasabog sila ng mga flares doon sa isang Air Force. Yung isang isang aeroplano natin na very dangerous yan. Tapos yung pagbubunggo sa Escoda Shoal. No? So 3 lugar yun sa West Philippine Sea yung nag-scale up ang China ng aggression last month. So tingin ko tinutulak ng China yung envelope further habang hindi nakatingin yung Amerika. Yeah. No? Na-interview sa 60 Minutes si Secretary Gibo Teodoro. Ang sabi niya ay kung sakali na tatanggalin ng China yung BRP Sierra Madre sa Ayungin, baka ma-invoke dito yung Mutual Defense Treaty. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American intervention? We will react. And naturally, we would expect it. You're talking about a rusty old warship. Yeah. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Yung nakakaano no? Yung a piece of Philippine territory natin, mga tol, ayun, kinakalawang na barko, mga tol. Diba? Tapos kumpara natin doon sa napakalawak at napakalaking isla na imbento o artificial island na ginawa ng China, nagtataasan at nagagandahan yung mga gusaling nandoon sa loob nun, mga tol. No, yun yung sabi niya.
nung in-interview siya ng 60 minutes. So, yun naman yung latest tungkol sa BRP Sierra Madre. Baka nakakalimutan natin, meron pa rin tayong pandon, outpost. Na for now, ay medyo na-resupply naman once or twice. No? Pero ang habol talaga ng China dyan ay tanggalin yan. Maalis din. Dahil yan yung parang gateway dun sa kanilang isla. Yung kanilang isla, yung artificial island nila dyan sa West Philippine Sea. Ito nga, pag naka-control ng China itong Escoda Shoal, mga tol, dadaan ng Pilipinas dyan sa Escoda Shoal para supplyan itong BRP Sierra Madre. Kapag dumaan na, pag na-control ng China itong Escoda Shoal, mga tol, pwede na rin silang magsiga-sigaan na naman at tapusin na ang kasunduan sa Pilipinas tungkol dito sa resupply sa Ayungin Shoal, mga tol. Kasi pwedeng gawin ng China yun dahil traidor nga yung mga yan At pagkatapos itong Ayungin Shoal naman, BRP Sierra Madre ang mauubusan ng supply at tendency niyan, mga tol, mapipilitan din tayo i-pull out yung mga sundalo dyan dahil magugutom sila. Yun ang mga susunod na mangyayari kung sakasakali. Kaya kinakabahan sila pag nandyan yung Sierra Madre, parang nandyan yung pintuan doon sa kanilang artificial island. Katulad ng nangyari sa katulad ng nangyari dito sa BRP Teresa Magbanwa, mga tol. Na at least yun, gumagalaw pa, tumaandar pa, kaya na pull out. Kasi gutom na yung mga sakay nun Pag etong mga sundalo naman dito sa BRP Sierra Madre na gutom na rin, mga tol, hindi natin ma-invoke yung Mutual Defense Treaty kasi wala naman silang armed attack Diba yun nga yung problema? Dahil kailangan daw armed attack para ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero kung haharangin nila na mga magiging resupply mission dito sa BRP Sierra Madre, ano mangyayari sa mga sundalo dyan? Mapipilitan silang i-pull out na rin. Kasi una-una ang Pilipinas hindi talaga pumapalag, mga tol. Diba? Ngayon, pag na-control nila itong Escoda Shoal, mga tol, yun ang mangyayari sa susunod. Asar sila dyan gusto nilang paalisin Alright, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Ito nakikita natin, mga tol. Sabing gano'n ni Gibo Chodoro na kapag itong BRP Sierra Madre daw ay inatake o sinampahan ng China, yun daw yung magiging armed attack at pwedeng mag-invoke ng Mutual Defense Treaty. So nakikita natin, mga tol, mukhang hindi yun ang plano ng China. Ayaw nilang ma-invoke yung Mutual Defense Treaty, mga tol. At nakikita nila na ma-pride din ng mga Pilipino, may ego, 'di ba? At ang gagawin nila, mga tol, same tactic, no? Gray zone tactics. Para silang naikipaglaro ng chess sa atin O sige, pahupain muna natin yung tensyon dito sa BRP Sierra Madre. Dito muna tayo mag-focus sa BRP Teresa Magbanwa. Hinaharang nila yung supply. Binangga nila na paulit-ulit yung barko na butas. So hindi na siya safe sa dagat. Walang supply. So anong nangyari? Nagutom yung mga sakay at nagkasakit. So ang tendency nun, pull out. Pull out. Ngayon, after nyan, malamang yan sa malamang sisirain na ng China yung kasunduan nila sa Pilipinas about sa resupply mission dito sa BRP Sierra Madre. Eto naman ngayon, same thing na ginagawa nila dati. No, pipigilan nila yung mga supply. Walang makakapag-supply, lalo na pag na-control na nila itong Escoda Shoal, mga tol, Dahil ang dami nilang barko. Ang dami nilang barko, sa totoo lang. Pag na-control nila yung Escoda Shoal, mas mahihirapan ang Pilipinas na mag-supply dito sa BRP Sierra Madre. So, ang tendency niyan, pull out din yung mga sundalo dyan. So, anong nangyari? Diba? Unti-unti nilang nakukuha. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.